Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo. Oras natin sa buong kapuluan. Alas 5:01 na po ng umaga, Philippine Standard Time. Ako po si Annie Bentoy. Ngayon po ay araw ng Miyerkules, ika-18 sa buwan ng Pebrero taong 2026. Tayo po'y sabayang napapakinggan sa Radyo La Verdad 1350, ang UNTV Radio. Ako po ang inyong amigo, Sherwin Kulubong. Magandang umaga, amigo Sherwin. Right now, kung kami ay tatanong mo kung nasaan kami, sakay pa rin po ako ng UNTV Radio Mobile Booth na narito ngayon sa MCGI Charity Center na matatagpuan sa General Luis, Quezon City. Ang exact address, 32 Reliance Barangay, Nagkaisang-Nayon, Quezon City. Abangan niyo po ang ating mga kababayan dito na nag-aabang na para po doon sa medical services, libreng medical services na ipagkakaloob sa kanila ng MCGI Charity Center dito po sa Quezon City. Mamaya po yan sa Good Morning, Kuya. Kayo naman po, amigo. Anong balita nyo naman? Yes, good morning, Annie. At maayos naman yung ating biyahe dito sa northbound ng South Luzon Expressway, maging dito sa kahabaan ng EDSA. Wala tayong na-encounter na trapiko. Ayan, kaya medyo maaga tayo nakarating dito sa ating studio. Kamusta naman, Nani, yung sitwasyon din dyan? Marami na bang mga nakapila? Nagsisimula na bang pumila ang ating mga kababayan? Actually, nakapasok na yung ibang mga kababayan natin dito sa loob. Mayroon kasi dito mga upuan, amigo Sherwin, na nakahanda doon sa mga kababayan natin na nais pumunta dito mag-avail ng libreng medical service na ipagkakaloob po ng MCGI Charity Center. So ito po ay ini-expect lagi natin na sa mga oras na ito kasi nag-start po yan ng alas 5 mga kasambahay yung registration. Kaya nakakakita na ako dito ng mga kababayan natin. Actually kanina po pagpunta natin dito meron na tayong mga nasilayan ng mga kababayan natin. So antabay lang doon sa ating mga kababayan. Maraming salamat kasi ang panahon naman ay nakikisama. Wala pong mga nararanasan natin na pag-ambon man o pag-ulan sa area na ito ng General Luis, Quezon City. Amigos. Ayan, oo. Sana nga masamantala ng ating mga kababayan, ng ating mga kapwa-tao, yung free medical mission dyan sa ating MCGI Charity Center sa Quezon City. At syempre makakasama rin natin ngayong umaga, Ani, ang ating global correspondent na si Marie Peñaranda mula naman sa Round Rock, Texas, USA para ihatid ang mga balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Maraming salamat, amigo Sherwin, at good morning kay Marie Peñaranda. Samantala, simulan na natin ang balitaan. Narito ang malalaki at makabuluhang balita ngayong araw. Isusulong ng ilang kongresista na mabigyan ng 462 million pesos na halaga ng pondo ang munisipalidad ng Kalayaan sa lalawigan ng Palawan para sa taong 2027. Ginawaran ng pagkilala ang Kalayaan 16 o ang 16 na opisyal ng munisipalidad ng Kalayaan na nagpasa ng resolusyong nagdedeklarang persona non grata at hindi maaaring makapasok sa Kalayaan Islands si Chinese Ambassador to the Philippines, Jing Quan, dahil sa intimidation nito sa Philippine maritime officials. Bilang retaliation, pinagbawalan naman ang Kalayaan 16 na makapasok ng mainland China maging sa mga teritoryo nito ng Hong Kong at Macau. Para sa West Philippine Sea, Atinto Coalition at Akbayan Party List, kahanga-hanga ang ginawa ng Kalayaan 16. Kaya tiniyak ng Akbayan Party List representatives ang kanilang suporta para sa naturang munisipalidad. Our support for the Kalayaan Island Municipality residents must go beyond rhetorics. Sabi nga nila, put your money where your mouth is. Maraming pangangailangan ang ating mga kababayan, ang mga residente, ang mga bayani ng Kalayaan Island Group. Hataw Balita ngayon! Inanunsyo ng Atin Ito Coalition na magsasagawa itong muli ng civilian mission sa West Philippine Sea sa darating na summer. Ito na ang ika-4 na civilian-led mission sa West Philippine Sea.
Nagbigay naman ng katiyakan ng Philippine Coast Guard na magkakaloob ng suporta para sa misyon bagaman wala pang detalye sa isasagawang civilian-led mission. Dagdag pa ng PCG official, malaki ang epekto ng mga ganitong misyon sa gitna ng paninindigan ng Pilipinas sa karapatan natin sa West Philippine Sea. We plan this summer. Atin ito and Akbayan Party, for our part, will conduct another mission to the West Philippine Sea to show to China and to the Chinadors that we will not give up the Kalayaan Island groups, nor any inch of the West Philippine Sea. Ang commitment naman lagi ng Philippine Coast Guard is to provide Coast Guard vessel, no, to ensure the safety and security ng mga miyembro ng magjo-join dito sa atin ito convoy ulit this coming summer. Hataw Balita ngayon. Nagpakita at nagparamdam na ang China habang nagsasagawa ng Multilateral Maritime Cooperative Activity o MMCA ang puwersa ng Pilipinas, Estados Unidos at Australia sa West Philippine Sea. Dalawang barkong pandigma ng People's Liberation Army, Navy, ang namataan sa paligid bahagi ng Bajo de Masinloc, West Philippine Sea, kung saan isinagawa ang 14th Multilateral Maritime Cooperative Activity. Ayon kay Captain John Percy Alcos, Commanding Officer ng BRP Diego Silang, una nilang na-monitor ang mga ito gamit ang kanilang sensors kahit nasa labas pa ng visual range. Ang dalawang warship ay tila nakamasid lamang sa ginawang pagsasanay at hindi umalis ang mga barko hanggang matapos ang aktibidad. Gayunman, ayon sa AFP, bagamat may uninvited guests, ay natapos ang pagsasanay ng walang nangyaring aberya. Basically, these are illegal presence in the area. So as this was observed, this is going to be submitted to the proper agency accordingly. Earlier, we were able to monitor the interlopers even beyond visual range. And that is very important for a modern Navy to do. And once they came nearer, they maintained a distance that was safe for us to conduct the different evolution and safely conduct our maneuvers. Hataw Balita ngayon. Hihigpitan pa ng Maritime Industry Authority o Marina ang pagpapatupad ng safety compliance sa mga barko upang hindi na masundan pa ang mga aksidente sa dagat. Una sa mga dapat masiguro ay ang pagkakaroon ng emergency drills. Ayon kay Marina Administrator Sonia Malaluan, bagamat nakasad ito sa ipinatutupad na safety management system, nagkakaroon naman ng problema sa implementasyon nito. Kaya naman mahigpit nilang tututukan ang pagpapatupad ng regular na emergency drill ng mga kumpanya ng barko. Layon din ito na hindi na maulit ang nangyaring paglubog ng MV Tricia Kirstine 3 sa Basilan noong nakarang buwan kung saan higit 50 ang nasawi. So initially, and we are all aware, after the incident, I issued an advisory that we will be requiring regular drills at the start to be supervised by Marina. That's the immediate action. Hataw Balita ngayon. Panonohol o bribery at pagbubulsa ng pera ng taong bayan ang dalawang nangungunang uri ng korupsyon ayon sa isang pag-aaral na ginawa sa bansa ng Okta Research. Sa ginawang pag-aaral ng Okta Research sa 1,200 na mga Pilipino nitong December 2025, lumabas na 73% ang naniniwalang panunuhol o bribery ang pinaka-talamak na anyo ng korupsyon. Sinundan ito ng irregularidad sa paggamit ng pondo ng bayan na may 66%. Pumangatlo naman ang vote buying na may 62%. Kinomisyon mismo ng Office of the Ombudsman ang survey upang maging batayan ng kanilang mga ipatutupad na akbang bilang independent body na nakatuon mismo sa pag-iimbestiga at pagkakaso sa mga kawani ng gobyernong sangkot sa katiwalian. Ayon kay Assistant Ombudsman Miko Clavano, bubuhayin muli nila ang mga resident ombudsman na magsisilbing
partikular na watchdogs sa government agencies na madaling kapitan ng korupsyon. The immediate response of the office is to reactivate the Resident Ombudsman Program. This program essentially allows the Office of the Ombudsman to assign resident ombudsmen in vulnerable agencies where they will work on-site to serve as the repository of complaints as well as be the chief implementers of the programs instituted by the office. Hataw Balita ngayon. Kinumpirma ng Office of the Solicitor General na legal ang pagpapadala kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa International Criminal Court o ICC. Sa isang pahayag, sinabi ni Solicitor General Darlene Berberabe na naayon sa international laws at Republic Act 9851 o Philippine Act on Crimes Against International Humanitarian Law, Genocide and Other Crimes Against Humanity ang ginawang pag-aresto kay FPRRD. Sinabi rin ng Solgen na nirespeto ang karapatan at pribilehiyo ng dating Pangulo nang i-turnover ito sa ICC. Halos isang taon na mula nang arestuhin sa Pilipinas ang dating Pangulo at dalhin sa The Netherlands noong March 11, 2025. Hataw Balita ngayon. Kinumpirma ng Commission on Elections na umatras sa 7 tumakbong kandidato sa special election sa Antipolo City si LJ Sumulong. Ayon kay Sumulong, ang kanyang desisyon ay matapos ang konsultasyon sa kanilang partido. Tiniyak naman ng COMELEC na wala itong epekto sa preparasyon sa halalan. Tatanggalin lang ang pangalan nito sa listahan ng mga kandidato para hindi magkaroon ng kalituhan at maiwasan ng stray votes. Wala nang isang buwan ang nalalabi bago ang special elections sa 2nd District ng Antipolo City sa March 14. Yan ang po ay para sa amin, ministerial duty ni COMELEC, tatanggapin namin and therefore iti-take note yung pong withdrawal. Kaya lang, kinakailangan naandun siya upang malaman namin na hindi siya pinuwersa o wala pong impluensya o pananakot at ito'y voluntaryo niyang ginagawa. Hataw Balita ngayon. Samantala, nilinaw ng Department of Education o DepEd na panukala pa lamang ang trimester system at wala pang pinal na desisyon nito. Dadaan din ito sa maraming konsultasyon bago tuluyang ikonsidera kung ipatutupad. Sa inilabas na official statement ng kagawaran, sinabi nito na nauunawaan ang pangamba na ipinunto ng mga mambabatas, guro at stakeholders. Ayon pa sa ahensya, aktibo silang nagsasagawa ng konsultasyon at patuloy na nakikipag-ugnayan sa mga opisyal ng edukasyon at iba pang stakeholders para matiyak na lahat ng boses ay maririnig at may isasaalang-alang. Suportado naman ng Malacanang na idaan muna sa public consultation ang panukala. Ayon kay Palace Press Officer at Communications Undersecretary Claire Castro, magandang mapag-usapan ng mga stakeholder at interested parties ang naturang panukala upang makabuo ng mas sangkop na programa para sa mga mag-aaral. Gayunman, bagamat para sa ikatututo ang layuning ito, hindi maiwasang mag-alala ng ilang mga magulang sa adjustment na gagawin ng kanilang mga anak para makasabay. Siguro dapat itry muna nila kung may magbabago ba o wala, o mas lalo lang mahihirapan yung mga bata o hindi mahihirapan doon sa gagawin nilang pagbabago. Ngayon pa lang po, marami na po kaming hinahabol. What more pa pag nag-trimester? Tapos malaking adjustment po siya since yun nga po, graduating na po kami, mag-grade 10 kami. So, mahirap po siya, baka mamaya mahirapan po kami sa pag-a-adjust, then maapektuhan po yung grades namin if ever. Sa school po namin, at least 10 hours po kaming nandoon. Hindi pa po kasama yung, kung may practice pa po kami outside school time. So, yung oras pa lang po na kinakain ng school sa pang-araw-araw namin, di pa po kasama yung transportation. Especially po dito, medyo traffic din po pag hapon na. So, nakakaano po siya sa stress namin. Parang nagtitrigger po minsan or madalas. Hataw Balita ngayon. Ipinag-utos naman ng Department of Agriculture and DA ang paglikha ng Coffee Industry Development Office o CIDO. Layo nitong lumikha ng mga programa para sa industriya ng kape. Gayun din, ang paglalaan naman ng pondo at paglikha ng mga polisiya na nooy nakakalat sa iba't ibang mga unit.
Sa ilalim ng Department Order No. 06, ilalagay ang opisina nito sa ilalim ng Office of the Undersecretary for Special Concerns and Official Development Assistance. Pinangungunahan ito ngayon ni Yusek Jerome Oliveros. Ayon sa DA, ang coffee industry ay isang struggling sector sa kasalukuyan. Hataw Balita ngayon. Nais paamyendahan ng ilang grupo sa sektor ng transportasyon ang batas sa pamamahagi ng fuel subsidy sa gitna ng patuloy na pagtaas ng presyo ng langis sa bansa. Bunsod nito, ilang grupo sa sektor ng transportasyon ang humihingi ng tulong sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB. Subsidiya sa krudo ang pangunahing hiling ng pangkalahatang sanggunian, Manila and Suburbs Drivers Association Incorporated o Pasang Mazda. Ngunit ayon kay Pasang Mazda National President Roberto Martin, hindi pa ito maibigay sa kanila ng LTFRB dahil hindi pa anya umaabot ang pandaigdigang presyo ng langis sa 80 dolyar kada bariles na siyang naaayon sa batas sa pamamahagi ng fuel subsidy. Ayon naman sa LTFRB, sa kasalukuyan ay nasa $68 pa lang ang pandaigdigang presyo ng kada litro ng langis. Kaya hindi pa nito maipatupad ang pamamahagi ng fuel subsidy sa mga apektadong public utility vehicles. Kailangan pa abutin pa ng although nakabatas doon. Siguro maamindahan to at kahit na hindi $80, magbigay ng fuel subsidy. Dahil ang katumbas ng ginagawa namin ay kundi magpahal kami ng i-push ulit yung aming fare increase. Na talagang hirap na rin po ang driver ng walang hapos sa pagtaas natin ng petroleum pala. Ginagawa namin na lang, we're doing the backroom work, no? Yung mga paglilinis ng ating mga data, information ng ating mga operator at driver para sa ganoon, pag umabot po sa $80 per barrel, madali na namin i-download yung ating fuel subsidy sa kanila para hindi na magtagal kasi gusto namin mabilis kaya nga subsidy. Tabay po! Patuloy kayong umantabay mga kasambahay. Magbabalik pa ang Hataw Balita ngayon. Oras natin sa buong kapuluan, alas 5:21 na po ng umaga, Philippine Standard Time. Again, narinito pa rin po ang radio mobile booth sa MCGI Charity Center dito po sa General Luis, Quezon City. Exact address natin, number 32, Reliance Barangay, Nagkaisang Nayon, Quezon City. At sa pagpapatuloy ng Hataw Balita ngayon. Para po sa mga balita sa iba't ibang panig ng mundo, narito ang ating global correspondent na si Marie Peñaranda mula sa Round Rock, Texas, USA. Yes, good morning amigo, good morning Annie, at good morning sa ating mga kasambahay. Inaasahan ng mas mataas kaysa karaniwang temperatura sa halos buong central at eastern na bahagi ng Estados Unidos ngayong linggo na posible namang umabot ng higit 30 degrees na mas mataas sa normal. Ito ang humahataw na balita ni Abby Valdez. Mararanasan ngayong linggo ang above normal na temperatura na maaaring umabot ng higit 30 degrees na mas mataas kumpara sa normal sa halos buong central at eastern na bahagi ng Estados Unidos. Naranasan ang pinakamainit na temperatura noong February 16 at 17 kung saan ang mga lungsod mula Oklahoma City hanggang Des Moines ay nakapagtala ng temperatura na nasa 20 hanggang 30 degrees Fahrenheit above average. Sa Iowa, umabot sa mid-60s ang temperatura, higit 30 degrees Fahrenheit na mas mataas sa karaniwan para sa panahong ito. Nakapagtala rin na malawakang temperaturang nasa 60s at 70s sa mga estado sa plains at inaasahang lalawak pa ang init sa kanluran at gitnang bahagi ng Texas hanggang sa northern at western portion ng Kansas.
Dahil dito, tumaas din ang panganib ng wildfire sa High Plains. Noong Lunes, itinaas ang red flag warning sa mga bahagi ng Colorado, Kansas, New Mexico, Wyoming, Texas at Nebraska. Abby Valdez, humahataw sa Balita Ngayon. Nagbabala naman ng Treasury ng New Zealand na kailangang mapanatili ang fiscal space ng bansa sa gitna ng lumalaking pag-utang at lumalakas na epekto ng ekonomiya ng Estados Unidos sa mga interest rate nito. Ito ang humahataw na balita ni Early Briones. Umapila ang Treasury ng New Zealand na panatilihin ang fiscal space ng bansa habang tumataas ang antas ng pag-i-issue ng mga bond at tumitindi ang epekto ng galaw ng ekonomiya ng United States sa interest rates ng New Zealand. Ayon kay Treasury Chief Lane Rennie, mula sa humigit kumulang $8 billion bond na in-issue kada taon bago ang 2020, aabot sa $35 billion ang planong ilabas ng gobyerno sa susunod na taon. Tinatayang 60% ng mga bagong bond ay nabibili ng mga offshore investor na nagdudulot ng mas malaking utang ng bansa sa mga dayuhan. Sinabi rin ni Rennie na mas limitado na ngayon ang kaalaman ng pamahalaan kung sino ang may hawak ng mga bond, kumpara noong panahon ng 2008 hanggang 2009 global financial crisis, kung kailan mas kontrolado ng mga bangko ang merkado. Sa kasalukuyan, mas aktibo ang mga pensyon at hedge fund na mas mahirap matunton sa secondary market ng mga bond. Dagdag pa ni Rennie, malaki ang impluwensya ng US market sa interest rates ng New Zealand. Kapag tumaas ang hinihinging kita o yield ng mga investor sa US bonds, posibleng sumunod din ang pagtaas ng yield ng mga bond ng New Zealand. Ipinakita ng pananaliksik ng Reserve Bank of New Zealand na malapit ang ugnayan ng galaw ng bond rates ng New Zealand at ng United States. Sa pinakahuling tala, umakyat ng 41.8% ng GDP ang net core crown debt hanggang Hunyo 2025 at inaasahang tataas pa ito sa 46.9% pagsapit ng 2028 to 2029 bago muling bumaba. Samantala, sinabi ni Finance Minister Nicola Willis na layunin ng pamahalaan na maibalik sa ilalim ng 40% ng GDP ang debt level, habang patuloy ang pamumuhunan sa infrastruktura at pagbabawas ng buwis. Inaasahang tataas pa ang interest payments ng gobyerno na umabot na sa halos $9 billion noong nakaraang taon. Early Briones, humahataw sa Balita Ngayon. Inaanyayahan ng mga kabataang Pilipino sa Portugal, Qatar at Egypt na lumahok sa iba't ibang programa at aktibidad ngayong Pebrero mula sa networking forum at photography competition hanggang sa masayang pagtitipon sa embassy bilang pagdiriwang ng Philippine Maritime Priorities at National Arts Month. Ito ang humahataw na balita ni Lynn Perez. What's up, kabayan? Inanyayahan ng mga Filipino young professionals sa Portugal sa isang networking forum kung saan tatalakayin ang Philippine Maritime Priorities. Gaganapin ito sa February 20 ng 6 p.m. Sa mga interesadong dumalo, mag-register lamang sa pamamagitan ng pag-scan sa QR code na matatagpuan sa official Facebook page ng Philippine Embassy sa Portugal sa facebook.com/PHL in Portugal. Sarado naman ng Philippine Consulate sa Osaka, Japan sa February 23 bilang pagdiriwang ng Japanese holiday na The Emperor's Birthday. Maaari naman tumawag sa 8190-4036-7984 kung may emergency. Iniimbitahan naman ng mga kabataan sa Qatar na lumahok sa photography competition na may temang ani ng sining, katotohanan ng giting. Ito ay bilang pakikisa sa pagdiriwang ng Philippine National Arts Month. Sa mga interesadong lumahok, bumisita lamang sa tinyurl.com/nationalartsmonth QA 2026. Maaaring magsumite ng inyong entries hanggang February 28. Samantala, iniimbitahan naman ng mga kabataan sa Egypt na may edad 10 pataas sa isang joyful gathering na may temang Two Nations, One Canvas. Gaganapin ito sa February 28, alas 10:30 ng umaga hanggang alas 2 ng hapon sa Embassy Garden area ng Philippine Embassy sa Egypt. Sa mga nais lumahok, mag-register lamang sa bit.ly/PH in Egypt-2026 NAM. Lynn Perez, sumahataw sa Balita Ngayon.
At yan po ang mga balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Mula naman po rito, Round Rock, Texas, USA, ako, si Marie Peñaranda. Magandang araw po. Ilang pulis sa Lanao del Norte ang natulungan na matiyak ang estado ng kanilang kalusugan sa ginanap na medical mission doon. Anila dahil on call ang kanilang trabaho ay hindi sila agad nakakapagpatingin maging ang kanilang pamilya. Si Alan Manansala humahataw. Nagsagawa ng Family Day ang Lanao del Norte Police Provincial Office sa Camp Major Eduardo J. Gallego sa bayan ng Tubod. Isang araw na pagtitipon ng mga pulis at kani-kanilang pamilya na minsan lang na nangyayari dahil sa kanilang tungkulin. Yung pamilya po namin is hindi po araw-araw kasama po namin sila. Nagiging kasama po namin sila pag off-duty po namin. Kaya nagpapasalamat po kami dahil dumating po yung MCGI po sa amin na magbigay ng services ng medical mission. Dahil karamihan po sa ating kapulisan ngayon is nakalaan po sa ating trabaho. Nakiisa sa pagtitipon ang Members Church of God International o MCGI na siya namang naghatid ng healthcare services sa mga pulis at kanilang mga kaanak. This is the first time na naramdaman po namin yung kahalagaan at importansya ng MCGI po sa aming personnel dito sa Lanao del Norte PPO po. Sa kabuuan ay nakapaglingkod ang MCGI ng nasa 200 pulis at kanilang dependents, 104 na optical screening na may libreng reading glasses, 65 medical consultation at libreng gamot, 17 dental procedures. Lahat ng ito ay libreng ipinagkaloob sa kanila. Privilege din po sa mga tropa ko, ma'am, na hindi alam na meron na pala silang sira na pala yung mata nila, ma'am, or kailangan nila ng reading glass kasi sa trabaho namin, ma'am, more on papers kasi kami, ma'am, dito sa LDN PPO. Sobrang po siya, ma'am, helpful kasi di na namin kailangan pang umalis. Dito na lang kami, ma'am, kasi meron ng free service. Pasalamat ni ma'am kay Dol na kayo dito magbiyahe-biyahe layo kay naman sa Dol. Salamat kami sa inyo. Plaque of recognition is given to Members Church of God International. Dahil sa serbisyong ito, binigyan ng pagkilala ang MCGI sa ginanap na pagdiriwang ng Philippine National Police Day 2026 nitong Lunes, February 16 sa Camp Major Eduardo J. Gallego. Ginawaran ang MCGI ng Plaque of Appreciation bilang isa sa mga stakeholders ng Philippine National Police Lanao del Norte at bilang tanda ng pagpapatuloy ng adhikain ng dalawang panig na panatilihin ang kahusayan, patatagin ang partnership at pangalagaan ang tiwala ng publiko. Alan Manansala, humahataw sa balita ngayon. Salamat sa Diyos at patuloy po kayong mantabay. Magbabalik pa ang Hataw Balita ngayon. Sa pagpapatuloy ng Hataw Balita ngayon, pag-usapan natin ngayong umaga ang pinakabagong detalye kaugnay po ng paglubog o sa paglubog ng MV Tricia Kirsten 3
sa insidenteng patuloy na iniimbestigahan po ng mga otoridad. Now, makakapanayam natin si Director Louie De Los Santos, tagapagsalita po ng Maritime Industry Authority o Marina upang magbigay linaw sa kasalukuyang estado ng investigasyon at sa mga hakbang na ginagawa po ng ahensya kaugnay sa insidente. Magandang umaga po sa inyo, Director Louie. Magandang umaga po, Ma'am Annie, at I think kasama rin po natin si Sir Sherwin at pati na rin po sa ating mga tagapakinig sa programa ninyo. Thank you very much for joining us this morning, Director Louie. My first question po, Director, para sa kaalaman po ng ating mga tagapanood at mga tagapakinig. Ano ang tunay na sanhi ng paglubog ng MV Tricia Kirsten 3? Ayon sa report, pinayagan nyo daw. Pinayagan ng Marina na magkaroon ng modification sa barko. Isa rin ba ito sa dahilan ng paglubog ng MV Tricia Kirsten 3, Director? Ma'am Annie, salamat po sa pagbibigay po ng opportunity sa amin na ibigay po yung resulta ng aming investigasyon kasi marami pong lumalabas sa social media at ang Marina at ang Philippine Coast Guard ay nagsagawa po ng kani-kanilang mga maritime safety investigation. Sa Marina po, batay sa isinagawang maritime safety investigation, ang pangunahing sanhi ng paglubog ay ang critical loss ng stability ng barko na nagresulta sa mabilis na pagpasok ng tubig at tuluyang pagtaob nito. Ito ay pangunahing dulot sa labis na kargamento, maling cargo weight declaration at hindi tamang distribution ng karga na naglagay sa barko ng isang unsafe operating condition. Mahalagang linawin po na ang insidenteng ito ay hindi dulot ng iisang factor lamang, kundi ng pinagsama-samang operational deficiencies, cargo misdeclaration at failure to comply with loading and stability procedures. Ang mga ito ay nasa ilalim ng operational responsibility ng ship owner at crew alinsunod sa International Maritime Safety Standards. Yun naman po katanungan na dahil pinayagan po ng Marina na magkaroon ng modification ng barkong ito noong 2010. Sa investigasyon po natin, hindi po natin nakitaan na isa sa mga naging sanhi po ng paglubog nito. Para mas madaling maintindihan po ng ating mga tagapakinig, ang modification ay nangyari po noong 2010. So ibig sabihin, for the last 16 years, kung talagang nagkaroon ng problema ng modification o yung na bagong design ng barko ay matagal na po sana lumubog. Yun po yung pinakamadaling explanation po nito. Okay, sundan ko po ito po, Director. Okay, pagpalagay na natin, hindi yon dahil batay na din po doon sa sasabi nyo. 31 years old na po yun. Hindi na raw po yun dapat maglayag sa karagatan because 31 years old na, dapat 30 anyos lang. Can you clarify that? Ma'am Annie, tama po kayo. Sa Republic Act 9295, ito yung deregulation po ng ating domestic shipping industry. Tingnan po natin yung barko sa dalawang perspektibo. Pag ang barko ay hindi class, at the age of 30, kailangan na po natin i-retire. Pero pag na-class po ito, ibig sabihin, may mga accredited classification societies po tayo na tumitingin po sa seaworthiness ng barko. At pag sila ay nasertipikahan na seaworthy, tuloy pa rin po ang pagnenegosyo po nila. So, dalawa po yan. Pag hindi class, i-retire na po at the age of 30. Pero pag class, especially yung sinasabi po nilang Ajax class ng mga barko, ay papayagan pa rin po na maglayag. Okay. This is not the first time, Director, na nangyari ang mga sea tragedies natin. Marami ng mga namatay. Okay. I'm just wondering, tanong din ito ng ating mga kababayan. This is preventable. Itong ganitong klaseng trahedya ay preventable kung naging maagap lamang ang mga taga-marina. Now, what is the primary responsibility of your office na dapat hindi na maulit kasi
kung yung mga Pilipino daw masyadong very forgiving, baka at this time hindi na mapagpasensya ng mga Pilipino because paulit-ulit na lamang ito. Gumagawa ng aksyon kapag may insidente, pero pagkatapos niyan, babalik ulit sa normal. Okay, ano yung mga strict policy na ini-implement ng inyong tanggapan para hindi na po ito maulit? Mama Ani, gusto ko rin pong liwanagin na ang pagbabarko po ay may responsibilidad po dito ng ating mga ship owners, ating mga crew, especially so na ang Marina nagsasagawa po ng annual inspection, audit, yung unannounced po na compliance monitoring, pero once a year lang po yan na yung regular na audit po natin. So ang tanong is, pag nabigyan ng certificate of seaworthiness o sinabi ng Marina na safe ang barkong yan, the day after po na nagbigay ng permit ng Marina, hanggang sa susunod po na pagbalik ng Marina, responsibilidad po ito ng company. Kung tignan po natin yung trahedya na nangyari na to, malaki po yung pananagutan po dito ng company because basically ito po yung mga operational deficiencies and actually doon sa investigation po na ginawa natin, yung kanilang crew basically hindi po sila marunong gumawa ng voyage planning, so they relied po sa GPS basically. So wala rin po silang yung bridge teamwork na sinasabi na dapat ang kapitan, yung chief mate at mga iba't ibang mga complement po ng barko ay alam nila ang kanilang mga responsibilidad. So ang nangyayari sa insidente na to, wala po, hindi po functioning ang teamwork po ng ating mga seafarers, yung mga opisyal po natin doon sa barko na to. And at the same time, na-audit po natin yung safety management system ng Allison Shipping. Ang nakitaan po natin ng mga major deficiencies. That's why until this time, grounded pa rin po ang lahat ng mga barko po ng Allison. Until such time na ma-comply po nila ang mga deficiencies, saka lang po siguro gugulong yung proseso kung bibigyan pa sila ng permit o hindi na po sa Marina. Director, again, you might mention na batay doon sa audit ninyo, may mga operational deficiencies, yung mga tao na nilagay nila. Is it not your responsibility also na ma-check ito po? O kaninong responsibility alamin kung ang mga nandito ay hindi sakop ng Marina, kaninong sakop ito? And then mayroon din sinabi kayo kanina na yung seaworthiness, pag binigay mo na yan, ibig sabihin makakapaglayag ka. Can you educate us? May binabanggit na yung Marina was instructed by the DOTR na suspendin ang accreditation nitong Oriental Shipping Lines, the third-party classification society that issued the safety certificate for MV Tricia Kirsten 3. Tanong, bakit may third party? We don't know about this one. Akala ko ang nagbibigay nito is the Marina. Again, educate us on this po. Ma'am Ani, ang pag-accredit po natin ng mga classification societies. Ang mga classification societies actually are organizations o mga business entities po na ang pangunahing gawain po nila ay tignan ang seaworthiness, basically yung hull and machinery po ng barko. So accepted po ito na international practice. So inadapt din po natin dito sa Marina. Dito sa Pilipinas, may accredited po tayong mga classification societies at sila yung katulong po natin na tumitingin din po sa mga barko po natin, particularly yung mga convention size po ng mga ships po natin. Inaalaw po nito sa lahat po ng mga maritime administrations po sa buong mundo. Meron po silang sinasabi po na nag-accredit po ng classification societies. So ang tanong, ang classification society po, dahil katulong po natin na nag-i-evaluate o nag-a-assess sa seaworthiness po ng isang barko, ang nangyayari po niyan, pag nagbigay na po sila
ng sertifikasyon, yung sinasabi po natin na full term, ang Marina ay ginagawang basehan para mag-issue na po ng safety certificates. So ang nangyayari po sa sitwasyon na ito, particularly po sa paglubog po ng MV3 sa Kristen, nung nagbigay na po ng certification yung Classification Society, ang ating regional office po doon sa Zamboanga, ay hindi na po sila nag-verify. So nag-rely po sila sa ibinigay po ng Classification Society. Kaya na-issuean po sila ng safety certificate. But at the end of the day, ang last say po naman talaga is Marina. Yung mga crew naman po, tayo ay nagbibigay po ng mga na may regulasyon po tayo sa training ng ating mga seafarers, particularly yung mga opisyal. Kaso sa pagkakataon na ito, mukhang may problema po sa competence at yung demonstration ng kaalaman sa pagbabarko at pagkukomand ng vessel sa ating mga opisyal po doon. So isa sa mga naging recommendations po ng Marina ay kailangan i-retrain ang mga crew ng Allison, hindi lang po doon sa teamwork ng mga opisyal, kundi sa crowd and crisis management. May mga reports po tayo na natanggap na noong nagkaroon na po ng aberya, yung mga OJT, basically yung mga OJT na sinasabi po natin, yung mga kadete, sila yung nautusan. Basically, nagkaroon po ng problema in the dissemination of information sa loob po ng barko. Aside sa overloading po, may problema po tayo sa crew competence. Kaya kailangan mag-retraining din po ang mga crew doon po sa mga nag-survive dito po sa barko na to. Okay. Director, since binabanggit nyo yung bagay na yan, di ba po in 2019, if I'm not mistaken, itong Allison Shipping was involved daw po. Ibig sabihin, involved itong shipping, Allison Shipping, ay mayroon ng kinasangkutan na 32 maritime incidents 2019. And 2023, another vessel, MB Lady Mary Joy, ay nasunog. Mayroon din mga deaths na nangyari dyan. Why only now? Kung yun ay nakita na before, why only now? After another incident? Yung mga training na ipatutupad, bakit before hindi nangyari ito? Why only now na mayroon pang another incident na nangyari? Hindi po, lahat po ng mga nagkakaroon po ng mga insidente which we categorize po ng mga very serious na mga aksidente. Nire-require po natin ng retraining ang ating mga domestic seafarers o yung mga ship officers ng barko. Nagkataon lang po na na-highlight din po ito at maganda rin po na na-highlight tong sitwasyon na to para makita po natin ang talagang sitwasyon dito sa domestic shipping na particularly okay, itong now barko. Director. Yes, now po nasampahan na po ba ng kaso itong Allison? And yung iba pang mga personnel ng Marina, can you give us update on that? Nasampahan na po ba ng kaso? Yung yung una, yung Allison, nabigyan na po siya ng show cause kasi may due process naman po tayo. Show cause kung bakit hindi makansela ang kanyang prangkisa. Yung Classification Society na nagsabi po na si worthy tong barko na to na nag-issue po siya ng full term. Basta yung medyo technical po kasi. In other words, nag-issue siya ng isang papel certifying na seaworthy yung barko. Sinuspend na rin po natin ang kanilang mga accreditation. Yung mga opisyal po natin doon sa Zamboanga, pati po yung mga technical staff po natin na dinaanan po ng mga papel ay suspended na rin po sila. Okay. So, at this point po, Sir Director Louie, mayroon pa mga karagdagang katanungan si Amigo Sherwin Colobong. Maybe we can invite you another
interview, another set of interview. Marami pa tayong gustong liwanagan dito. But at this point, Amigo Sherwin, please go ahead with your question dito kay Director Louie. Thank you. Okay, Director, after po nitong insidente, meron na ho bang pagpabago na ipatutupad po ang Marina para maiwasan uli na mangyari po ito? Actually, kayo po yung unang pagsasabihan po namin ito. Ang Office of the President o si President mismo, inutusan na niya ang Department of Transportation sa Marina na magsagawa po tayo ng risk-based enforcement, risk-based compliance monitoring po ng ating mga registered na mga barko. Galing po mismo sa Office of the President, natanggap lang po namin to last week. So in other words, we will be coming up with a comprehensive policy na risk-based na po yung yung compliance monitoring inspection regime po ng Marina. So ibig sabihin, 3 po yung magiging classification po ng ating mga barko. May mga high risk, moderate risk, saka mga low risk. So yung mga low risk, ibig sabihin, nagko-comply pa sila sa mga safety regulations po natin. So hindi na po natin kailangan silang tutukan. Mas tututukan po natin yung mga barko, passenger ship or cargo ship, for as long as mapapabilang po sila doon sa high risk na mga vessels. Sila po yung targeted for compliance monitoring. Mas tututukan po natin sila. Ayun, maraming salamat po. Back to you, Annie. Thank you very much. Maraming salamat, Amigo Sherwin Kulubong. Okay, quickly, Director Louie, ano yung gusto niyong sabihin sa ating mga kababayan sa usaping ito? Please go ahead. And thank you. Sa ating mga ship operators, mga shipping companies, alam po ninyo na kayo po yung may malaking responsibilidad sa pagpapatupad po ng ating mga regulasyon. Ang gobyerno can only do so much, pero hindi po excuse po para sa amin ito. Pero magtulungan po tayo kasi mga buhay po yung mga pinag-uusapan po natin dito. Pag hindi na po natin kayang i-maintain ang seaworthiness po ng ating mga barko, mag-isip-isip na po tayo. Pwede na po mag-shift sa ibang negosyo. Kasi iba po talaga yung mga safety requirements ng ating mga domestic ships na kailangan po na paigtingin natin ang pagpapatupad sa safety ng ating mga passengers. Sana po sa mga susunod na araw, sana maging leksyon po sa atin ito. The Marina will continue to ensure that we will intensify our inspection regime, audit of ships, pero nakikiusap din po tayo sa ating mga shipping companies, shipping operators, sa ating mga mananakay din. Pag nakikitaan na po natin na may problema po yung isang barko, huwag po kayong mag-atubili na i-report sa Marina. Meron din po tayong mga katuwang po na mga taga Philippine Coast Guard. Huwag po kayong mag-atubili na mag-report po sa kanila para maagapan po natin ang mga ganitong pangyayari. Okay. Maraming salamat po, Director Louie de los Santos, ang spokesperson po ng Maritime Industry Authority. Again, thank you for joining us this morning. Magandang umaga po. Thank you po. Good morning. Naglabas ng time-lapse footage ang Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PVOX na nagpapakita ng lava effusion at minor strombolian activity sa tuktok ng Mayon Volcano. Ayon sa PVOX, naitalang naturang aktibidad bandang 7:34 p.m. at 8:35 p.m. kagabi. Patuloy umano ang effusive eruption ng Mayon sa ika-43 magkakasunod na araw na nagbubuga ng mga nagbabagang lava flow, collapse, fed, pyroclastic density currents o uson at pagguho ng mga bato mula sa bunganga ng bulkan. Sa kasalukuyan, nananatili sa Alert Level 3 ang Mayon Volcano, nangangahulugan na may mataas na antas ng pag-alboroto at posibilidad ng mas mapanganib na pagsabog, kaya mahigpit pa rin ipinagbabawal ang pagpasok sa permanent danger zone. Hataw Balita ngayon.
Nasa 785,500 pesos na halaga ng illegal na shabu ang nakumpiska ng Negros Occidental Police sa pamamagitan ng mobile operation sa Purok Margarita, Barangay Balintawak, Escalante City, Negros Occidental noong February 16, pasado alas 9 ng gabi. Ayon sa Police Regional Office 6, nagsasagawa ng routine mobile patrol ang mga intelligence operatives sa lugar nang mapansin nila ang isang lalaki na nagbababa ng mga karton ng sigarilyo mula sa isang puting utility vehicle. Nang lapitan nila, ito ay agad na tumakas ang suspect. Hinabol pa siya ng mga operatives pero hindi rin nahuli. Na-recover naman ng 35 master cases ng iba't ibang brand ng sigarilyo at isang utility vehicle. At sa aming ibabahaging mga salita ng Diyos na ating sandigan, mula sa Ecclesiastes Kapitulo 12, talatang 1. Alalahanin mo rin naman ang may lalang sa iyo sa mga kaarawan ng iyong kabataan, bago dumating ang mga masamang araw, at ang mga taon ay lumapit, pagka iyong sasabihin, wala akong kaluguran sa mga yaon. At yan po ang mga humahataw na balita ngayong umaga ng Miyerkules, ika-18 sa buwan ng Pebrero 2026. Ako po inyong amigo, Sherwin Kulubong. Maraming salamat, amigo. Alam mo, sabi ni Diyosa, sabi ni Adet, wala na daw bate. Kaway ng kaway yung kanyang kamay. Tama na po. Okay, Diyosa Ibanez, maraming salamat. Wala nang bate, Adet and Marvin. Kasama si Alex. At syempre, Alex Montesa, Marvin, kasama si Paraon and Bernie. Thank you very much. Si Domeng, Brad Domeng, good morning po sa inyo, Alcantara. At syempre, ang mga UNTV News and Rescue Commonwealth, good morning po sa inyo. Ayan, Bernie, ang ating pilot. Thank you very much. Kasama dyan ang ating technical director, si Rap Pelayo. Thank you. Belinda, kasama si Igat. Syempre, kasama si Jeremy. Ayan. Wala nang ang bati. Ayan, amigo. Siyempre si Christian at saka si Jefferson. At mga kasama, Luel, Joy, ayan, si Ronald. Sa ngalan ng lahat na bumubuo ng UNTV News and Rescue, our very own, siyempre, si Carl, kasama si Races. Kasama natin ang UNTV Radio La Verdad 1350 at ang ating mga correspondents. George Bardalosa, mula sa Pilipinas at iba't ibang panig ng mundo. Yan, good morning Grace Casin, Victor Cusari at Simon Oxon. Ako po si Annie Rentoy. Yan, amigo Sherwin. Nababatiin ang aking tita Nene La Pastora. At dito sa UNTV at UNTV Radio La Verdad 1350, Diyos ang aming sandigan. Serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Susunod na po ang Good Morning Kuya. Salamat po sa Diyos at magandang umaga.